Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos pinalabas ang CCTV video footage sa Senado. Senator Bato de la Rosa sumabog sa galit dahil tila nahuli nito sa pagsisinungaling si alias Bicoy o Eric Santiago. Kaya ang hatol, pinaside in contempt sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa ika-4 na pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drug patungkol sa PIDEA leak, Senator Bato de la Rosa hindi na mapipigilan pa at tila sumabog sa galit matapos ipasight in contempt si Eric Santiago o alias Picoy sa pagdinig sa Senado. Kung ating matatandaan sa nakaraang pagdinig matapos pinalabas ni Jonathan Morales sa pamamagitan ng CCTV footage na ang tangkang umanong pagpapatahimik sa kanya. Alam daw ng mga negosyador na siya ay ipapatumba kung hindi siya tatahimik at ang method na pagtumba na yon ay di lamang sa pagbabaril. Nabanggit din sa nasabing video footage ang pangalan ni Eric Santiago alias Picoy na may sinasabing huwag magbigay o magbanggit ng pangalan sa kaibigan ni Jonathan Morales na siyang pumunta sa bahay nito. Nabanggit din na si James Comar at Lam ang di umano'y kumukumpas dito para aregluhin si Jonathan Morales na wag nang dumalo sa pagdinig sa Senado. Gayunpaman ay dumepensa si Picoy o si Eric Santiago na ang lahat ng kanyang sinasabi na maririnig sa video footage na ipinalabas ni Jonathan Morales ay kathang isip lamang. At ngayon sa pagdinig, muling tinanong ni Senator Bato de la Rosa si Eric Santiago patungkol sa CCTV. Ay harapan nitong sinabi ni Eric Santiago alias Picoy kay Senator Bato de la Rosa katulad ng sinagot nito sa unang pagdinig. Nakatang isip lang daw at gawa-gawa lamang daw niya at pakulo lang upang sumakay umano si Jonathan Morales sa kaibigan nito. Bagay na hindi naman sinakyan ni Senator Bato de la Rosa. Napakababaw na dahilan nito ni Eric Santiago upang magpapansin lang sa Senate hearing. At dito, tila harapang ginisa at dinurog ni Senator Bato de la Rosa si alias Picoy o si Eric Santiago dahil klarong-klaro di umanong nagsisinungaling ito at hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Kaya Senator Bato de la Rosa pinasight in contempt si Eric Santiago sa pagdinig sa Senado. Kaya't sabay-sabay nating panoorin ang full video. To former agent Jonathan Morales, he was told by then Asik Gadapan, the Deputy Director General for Operations, when he was about to travel abroad for schooling in ILIA, International Law Enforcement Academy in Bangkok, Thailand. He was told by Gadapan that the one who instructed for the whole thing of this operation was then Executive Secretary Attorney Paquito Ochoa. Alright. Yes, kilala mo ba ito si Agent Morales? No, sir. So, ano po yung palagay mo sa motibo niya? Bakit para tumistigo at dinawit ka nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012? What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Well,
Alam mo, Mr. Chair, hindi naman natin pwedeng tanungin si Atty. Gadapan dahil patay na siya, no? Dahil, di ba? Siya ang sabi ni Agent Morales, si Gadapan na nag-utos sa kanya para, tama ba? Para ipatigil yung operation. No, according to him, the casing and the surveillance operation, authority to conduct casing and surveillance operation on the persons mentioned in the information was disapproved by Gadapan. The reason why is that my instruction daw si Executive Secretary Paquito Ochoa na ihinto yung operation. Okay, last question. Senator Jinggoy, meron ako nakalimutan na Atty. Ochoa. About kakalat sa social media about most law firm. Pero sinasabi na yung most law firm daw is ang M stands for Marcos, O is for Ochoa, and S anti I don't know. Serapio and Tan. Serapio and Tan. Am I correct? Is this information correct? That you were both members of the same law firm with now First Lady Marcos? That is true, Your Honor. We were former law partners and we formed that law firm, if I remember right, in 2006. But when I got appointed as Executive Secretary, I have to withdraw from that law firm in 2010. Yeah, because there were insinuations. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because, again, you were influenced by your partner in the law firm. Those are insinuations lang. So we want to hear from you about this. Yun lang, kinukonfirm ko lang sa'yo. Oh, that is not true, Your Honor. Thank you for that answer. Salamat, sir. Senator Jinggoy, you may No further continue. questions, Mr. Chair. Your Honor, just on that point, you left the firm because you were appointed, yes? That is correct, Your Honor. By whom? By President Benigno Simeon Aquino III, Your Honor. Who was your immediate superior and, of course, superior? Yes, Your Honor, for 6 years. Serving as the alter ego of the President, you don't do anything without his knowledge or order. Would that be correct? That is correct, Your Honor. Thank you, Your Honor. Miss ko na rin yung kaibigan natin, pero tinoy-noy. Thank you, Your Honor. Unless I don't have any further questions, Mr. Chairman. So thank you. Salamat, Senator Chis. Dito na kay Morales. Morales ka na? Ay, wala dito si Kumar. Yung lawyer ni Kumar nandito? Lawyer of James Kumar. Where is he? Umalis na? Nandito? Lawyer of James... Saan? Ha? Babae? Dito. Dito, paupuin niya. We can ask the lawyer of Mr. Kumar. Attorney Paquito Ochoa, sir, you want to say something aside from the answers that you have given us? No more? No more, Your Honor. So I understand you want to be excused earlier? That is correct, Your Honor. Okay. If that is allowed. So if appreciate that. no more questions coming from my colleagues? Thank you, your excuse. Let him Thank you, Your recover from his COVID. Ha? Nag-handshake na ako sa kanya kanina, ha? Pero, so negative ka na, ha? Negative ka na, sir. Negative na. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I just would like, to
I just would like to inform the body, especially my colleagues, about the status of James Kumar. How I wish he is here, but wala siya dito, so Maybe, Mr. Chair, we can hear from the lawyer of Mr. Kumar about his absence. she's not invited as a resource person, but her role here is has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then yes, we administer? administer the oath. Yeah. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair, what happened to your client? Thank you. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara. I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same. They will have the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of this medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Ro Lapitan, he is also my cardiologist before, and he's a very good cardiologist, Mr. Chair. Yeah, thank you, Senator Jinggoy. In fact, I have no doubt about that medical certificate. Pinirmahan niya ng doktor. May oath ang doktor na talagang hindi sila dapat magsisinungaling sa kanilang tungkulin. But then again, being the chairman of this committee, gusto ko rin talagang andito sana siya. Because kung basahan natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy, kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong discartes, afterthought na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandoon si Morales nakikinig sa usapan ninyo, at hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para... kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng
ng operation to conduct report, yung pre-operational report? Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka bigay ng expert opinion sa amin? Hindi ko, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording sa CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na 2 bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito. Dahil sa kwento ko sa 2, hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo lukuhin itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing? Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir, sa akin po naman yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that. You are cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik, you take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? 1 minute suspension. At yun na nga, mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung may... At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dungan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.